Ngayon, this is another episode for Lessons from Cart to Cartons. This is Pinoy Extreme and ngayon pag-uusapan natin kung anong values ba yung gustong ituro ng Blue Lock. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Here is the definition of a winner mindset and a loser mindset. Plus, kung paano pumapasok yung improvisation skills na madalas ginagamit ng taong may winner mindset. それのアドリブの一つ。目的を達成しようとするとき、大盛りして物事は予定通りにはいかない。教科書やマニュアルに書いてある正解は、フィールドのリアルの前ではただの空論に過ぎない。Well, let's tweak it a little bit. Yung mga theories kasi, they are commonly adjusted. Depende na lang kung ano yung marirecord. Like for example, one of the reasons why mababa ang accident rate sa isang pampasaherong eroplano is because every time that a plane crashes, ini-investigate nila yung dahilan kung bakit ito nagka-crash. Hence, nagagawan nila ng paraan or solusyon na hindi na maulit-ulit yung crash na yun dahil napag-aralan na nila yung sanhi kung bakit nag-crash. So, hindi rin talaga siya totally empty. But, I would agree, or siguro yung context nung sinabi ni Igo doon, is that yung pinag-aralan mo sa school, that's just one of the very little things that you are going to encounter when the actual thing comes. 予定していた作戦が通用しなかったとき、凡人はパニックになったり、安心するために失敗の原因を探す。これは敗者の思考だ。O, diba? Nagkaroon lang ng problema, sumuko na kagad sila. Ayoko na. Hindi ko kaya to. Di para sa akin to. And that's very common sa mga Pilipino. Kasi nga, may fallback sila. Ano yung fallback nila? Wala, manisi ng iba. Manisi ng circumstances, manisi ng ibang tao, manisi ng gobyerno. Diba? Everything sinisi nila, puwera na lang sarili nila. この試合の目的は何だ、アイミちゃん。立つことです。そう。勝者は決して目的を見失わず、挑戦を切り替える。予定していた作戦が失敗しようとも、目的を目指し続ければ。その状況は新たな挑戦となる。Ito na yung part na ayaw mahirapan ng mga Pilipino. Ayaw nilang dumaan doon sa inconvenience, dumaan sa isang challenging na bagay kasi nga, ayaw nilang mahirapan. Sino bang gustong mahirapan? Well, yan na yung mindset ng Pilipino ngayon. Imbis na yakapin yung challenge na nangyari dahil may lumabas na hindi nila alam kung paano i-deal, sinusukuan kaagad nila ito. Ang daming excuses, kesyo wala akong oras, kesyo mahirap, kesyo matanda na ako. Lahat ibibigay ng Pilipino, wag lang silang mag-iba ng ginagawa nila para ma-achieve yung goals nila. Ang mahirap pa doon, they keep on doing what they are doing, expecting a different result, and that's madness. Pare-pareho lang yung ginawa nila. Uminom ng alak araw-araw, di ba? Tumambay, magsugal. Tapos mag-i-expect sila na aangat yung buhay nila by doing all of those over and over again. Well, hindi ko sila masisi kasi nga may mga tao katulad ng mga trapo na politiko na pinupunta yung sisi sa ibang entity imbes na iparealize doon sa individual na hey, kung ano man yung problema mo, ikaw at ikaw lang yung makakagawa niyan. Pinayakap ng mga ganong klaseng tao yung victim mentality
sa mga Pilipino para sila at sila yung lapitan or puntahan para makaalis doon sa sitwasyon nila, which is hindi naman effective kasi ang binibigay lang nila puro ayuda. 'Di ba? And ginagamit yung ganong klaseng makinarya para mag-garner ng boto. So, damaging siya on a multiple level kasi nga hindi na umunlad yung mga tao dahil hindi na sila nagsumikap, hindi na sila naghirap, hindi na nila niyakap yung challenge na dumating sa buhay nila. Bagkus, sinisi na lang nila yung ibang tao and hoping na may ibang tao rin yung makakapagpabago ng sitwasyon bukod sa kanila. And that's one of the saddest mindset that we Filipinos have right now. Kaya paulit-ulit yung nangyayari sa atin ngayon. それがアドリブに必要な思考。ブルーロックに獅子待ち凡人はいらない。欲しいのは自分の挑戦を自分で見つけられるエゴイストだ。 Yung initiative ng mga Pilipino, yung tinanggal ng mga taong nagsusubscribe sa isang victim mentality. Pinukpok nila sa utak ng mga Pilipino na hindi mo kasalanan or hindi ito epekto ng mga choices mo sa buhay bagkus dahil ito sa mga ibang entity like swerte, pagkakataon, lipunan, katayuan sa buhay, gobyerno, so on and so forth. Nakakalungkot kasi imbes na mag-generate tayo ng future problem solvers, ang gine-generate natin ay yung mga future entitled woke. Dapat yung gobyerno mag-provide nito, dapat ganito kayo sa akin. Mag-a-adjust yung mundo para sa kanila at hindi sila yung mag-a-adjust para sa mundo. And that mindset is not ever going to work because the world doesn't care about your petty feelings. This is Pinoy Extreme. Have a good day.